Nailibing na lang si Valeria ay hindi pa rin makontak ni Elena si William. Bago pa maubos ang kanyang savings ay nakapagdesisyon si Elena na mag-apply sa ibang hotel, pero walang tumanggap sa kanya. Halos lahat ng hotel ay na-applyan na niya pero wala pa rin. Kahit sa mga fast food chain at restaurants ay walang bakante. Naglakas loob si Elena na patulan ang pagiging janitor, pero labis ang kanyang pagkadismaya dahil wala ring bakante. Nanlulumong naglakad pauwi si Elena nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Si William, mabilis niya itong sinagot na may halong pananabik. Na-miss niya ang asawa. "Hello, Liam, finally nagparamdam ka na rin. Saan ka ba nanggaling? May nangyari ba?" Sunod-sunod na tanong ni Elena. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang narinig sa kabilang linya kaya napatahimik siya. "Where are you?" Seryosong tanong ni William. "Pauwi na ako ng bahay," maikling sagot ni Elena. Hindi niya alam kung bakit biglang naging awkward ang kanilang pag-uusap. "Okay, see you there. We need to talk." Pagkatapos ay pinatay na nito ang tawag. Ni hindi man lang siya kinamusta. Ang lamig at ang distant ng boses ni William. "May nangyari ba?" tanong ni Elena sa kanyang sarili. Ganun pa man, iwinaksi niya ito sa isipan at excited na umuwi ng bahay. Tamang-tama at may natitira pa silang steak sa fridge. Lulutuin niya ito para sa dinner nila ni William. Pakanta-kanta pa siya habang naghahain sa lamesa. Perfect! Masayang sigaw ni Elena nang mailagay ang bottle of wine. Nakaligo na siya at nagpaganda ng konti para naman mabango at presentable siya sa harapan ni William. May susi naman si William kaya maghihintay na lang siya na pumasok ito sa loob ng bahay. Maya-maya lang ay narinig niyang bumukas ang gate at mabilis siyang nag-abang sa sala. Pagbukas ng pintuan ay isang haggard na William ang bumungad sa kanya. Maitim ang mga mata na animoy hindi natulog ng isang linggo, at hamaba na rin ang bahagya ang buhok at balbas nito. Sa tingin ni Elena ay may problema si William kaya bigla itong nawala. Yayakapin na sana niya ang asawa nang biglang bumukas ng malaki ang pintuan at pumasok ang isang babaeng naka-white tube dress na may 5 inches ang takong ng sandal. Napatingin si Elena sa dala nitong luggage bag. May kaba sa kanyang puso na hindi niya maintindihan. "Babe, is this your house?" Marteng tanong ng babae. Nagulat si Elena at hindi agad nakapagsalita nang tawagin itong babe si William. "I'll be back in our mansion soon. Don't worry," nakangiting sagot ni William. Biglang lumamlam ang mga mata ni Elena at nagbabadyang bumahaw ang kanyang mga luha sa ginawang pagngiti ni William sa babaeng kasama nito. "Liam," nagtaka si Elena. "Oh, and who is this?" "Your maid." "Bakit isa lang?" tanong ng babae, sabay tingin kay Elena mula ulo hanggang paa. "You, bring me a cold mango juice," utos nito kay Elena. Kung kanina ay naiiyak siya, ngayon naman ay tila sasabog siya sa galit. Dati ay mabilis siyang ipinagtatanggol ni William, pero ngayon ay baliwala lang dito kung malitin at utusan siya ng babaeng maarte. "Walang mango juice rito, and I'm not a maid," matapang na sagot ni Elena. Pinanggako niya sa sarili na hinding-hindi na siya magpapabuli sa kahit na sino. "Oh, then who are you?" Tinaasan siya ng kilay ng babae at nakapamaywang pa. "I'm William's wife. And who are you?" ganting tanong ni Elena. Napatawa ng malakas ang babae at mas lalong nena si Elena pero pinigilan niyang huwag sumabog. "This is your wife, babe. Ano ka ba naman? Ang layo ng mukha sa akin. Tingnan mo pa ang katawan, parang kahoy sa tigas at flat-chested pa." Pang-iinsulto nito kay Elena. "Excuse me, did you look at your chest?" Galit na tanong ni Elena. Dahil mas flat ito sa kanya. Lamiyad naman ang babae at napangisi. "It's not flat, it's big, do. I'm William's ex-girlfriend but soon to be his future wife. And you will become his ex-wife. Sounds amazing, right?" Masayang tanong nito. Hindi na nakatiis si Elena at napasigaw. Hindi niya nagustuhan ang mga pinagsasabi ng babaeng ito. "What are you talking about? I'm his wife and you're just nothing." Galit na sagot ni Elena. "Liam?" tanong niya sa tahimik na si William. Bigla itong ngumisi, at hindi niya nakilala ang asawa. Ang nasa harapan niya ngayon ay parang isang Judas. "You heard it right, Elena. That's why I told you that we need to talk," nakangising sagot ni William.
Muntik nang matamba si Elena dahil hindi niya kinaya ang diretsahang sagot nito. Pakiramdam niya ay binaril siya ng 1,000,000 balas sa puso. Ang sakit-sakit, sigaw ni Elena sa kanyang isipan habang napahawak sa dibdib. Pero ayaw pa rin niyang tanggapin. Ang alam niya ay nangako sila ni William na walang susuko. Baka may ginawa si Mama. Biglang naitanong ni Elena sa sarili. Hay, ayaw ko ng drama. Maghiwalay na kayo para tapos na. Nakangiwing sabi ng babae na parang nandidiri. Siya na nga ang nanukso, siya pa ang may ganang mandiri. Ay wow, ang bango ng steak. Mag-usap muna kayong dalawa, William, at ako ay kakain na, masayang sabi ng babae nang makita at maamoy ang steak ni Elena. It's not yours. Galit na sigaw ni Elena. Stop it, Leo. Saway ni William. Let's talk outside. Follow me. Utos ni William, at nauna na itong lumabas. Nagtungo si William sa may garden at naupo, tahimik na nakatingin sa mga bituin sa itaas. Liam, tell me the truth. May ginawa ba si Mama sa'yo? Tanong ni Elena. Siya na ang bumasag sa katahimikan dahil alam niyang may dahilan kung bakit nanlamig si William at makikipaghiwalay pa ito. No, matagal akong nag-isip kaya ako nawala. And I realized na wala naman talaga akong gusto sa'yo. Mas lalo na ngayon na napakawalan siya ng mama mo. I don't have any reasons to stay at magtiis sa mga pang-aapi ng pamilya mo, paliwanag ni William. Pero si Elena ay hindi pa rin naniniwala. Alam niyang mahal siya ni William. Umupo siya sa tabi nito at niyakap siya. No, I don't believe you. Alam ko na mahal mo ako, Liam, at hindi mo ako sasaktan. Lalaban tayo kay Mama, Liam, kaya natin ito. Pangungumbinsi ni Elena. Naikuyong ni William ang kanyang mga kamao habang nagtatadyes ang bagang. Ginamit niya ang natitirang lakas at itinulak si Elena palayo. Stop it! Are you deaf? I told you that I don't like you. Ang bilis mo namang paikutan at paibigan. Nangungut siyang sabi ni William. Stop it, Liam. Hindi na ako natutuwa. Sigaw ni Elena na nanginginig na ang boses. Malapit na siyang umiyak. Hindi niya matanggap ang lahat ng sinasabi ni William. Nasasaktan siya. Ang sakit-sakit na. You're right. Let's stop this nonsense relationship. Bukas na bukas din ay magpa-file na ako ng annulment. Let's end this with peace. Elena, galit na sabi ni William. Tuluyan nang napaiyak si Elena. Nonsense. Peace. Paano naging nonsense ang pinagsamahan natin, Liam? Ito ang pinakamasayang nangyari sa buhay ko. Napahagulgol si Elena. Pero hindi natinag si William. Ni hindi siya nilapitan upang aluan. I don't have anything to say. Hintayin mo na lang ang annulment paper natin. Tumayo si Elena at nagpahid ng luha. No, hindi ako makikipaghiwalay sa'yo, Liam. Nangako ako na ipaglalaban natin ang ating relasyon. Kahit na sumuko ka na, andito lang ako. Matapang na sabi ni Elena. Biglang may pumalakpak sa kanilang likuran, at ito ay si Annalyn. Wow! Bilib din naman ako sa kakapalan ng mukha mo, Elena. Ayaw na nga sa'yo, mahirap bang intindihin? Nakangising tanong ni Annalyn. Wala akong naiintindihan at hindi ako makikipaghiwalay. Matapang na sagot ni Elena. Stop it. I don't love you. Ang kitid ng utak mo. Mas mahalaga sa akin ang mga kayamanan ko kaysa sa walang kwenta na katulad mo. Galit na sigaw ni William. Napaiyak muli si Elena sa mga sinabi ni William. Bakit ba, Elena? Ang sakit-sakit na. Umalis ka na, bulong niya sa sarili, pero hindi niya magawang iwan si William ng ganun na lang. Mahal na mahal niya ang asawa. Ayan, sampal na yan sa makapal mong mukha. Nakatawang sabi ni Annalyn. Sue, umalis ka na. Hindi ka na gusto, namimilit ka pa. Liz. Fine. I will leave and let you think, Liam. Pero hindi ako makikipaghiwalay. Sabi ni Elena at umiiyak na nilisan ang bahay nila ni William, na siyang naging saksi ng kanilang pagmamahalan. Nang makaalis si Elena, nagtanong si Annalyn, this is the beginning. Kaya mo pa ba? I don't know, mahinang sagot ni William. Naglalakad si Elena sa kadiliman na hindi alam kung saan patungo. Saan na siya pupunta ngayon? Ano ang gagawin niya? Bakit? Mga katanungan na gumugulo sa kanyang isipan. Hindi niya alam kung bakit biglang nagbago si William ng ganun na lang. Pero sigurado siya na may kinalaman ang kanyang mama kung bakit nakipaghiwalay ito sa kanya.
Imposibleng magbago ang pagmamahal ni William para sa kanya ng ilang araw lang. Gusto niyang paniwalain ang puso at isipan na hindi ito magagawa ni William kahit sinampal na siya ng katotohanan. Ayaw niyang pumunta sa kanyang mama. Hindi na niya ito kilala. Mas pipiliin niya pa ang makitira kina Veronica. Pero hindi naman niya alam kung saan ang plantasyon ng saging ng kanyang daddy. Hula niya ay wala ito sa probinsya at nandito lang sa malapit. Ibinurol si Valeria sa street Paul Memorial Homes kaya hindi talaga siya nakapunta sa plantasyon ng mga saging. Nag-text siya kay Veronica habang patuloy peren na umiiyak. Nagkataon naman na malapit lang si Veronica sa kanyang kinaroroonan ngayon. Lagalag pa rin si Veronica at palaging umiinom tuwing gabi dahil gusto niyang makalimot. Sa umaga ay nagde-deliver siyang saging sa mga suki nila na tindahan. Pangmaliitan na negosyo na lang ang natira sa kanila pero mas okay na ito kaysa sa wala. May pangamba sa puso ni Veronica na kapag naubos na ang savings ng daddy niya ay wala na siyang pera na maibayad sa hospital bills nito. Kaya ipinagpatuloy niya ang pagsusupply ng mga saging sa iba't ibang tindahan na matagal ng suki ng mga Zamora. Elena, ano ang nangyari sa'yo? Nagulat na tanong ni Veronica. Basa sa luha ang mukha ni Elena at ang buhok nito ay kay gulo. Nakapambahay ang suot na pinarisan lang ng tsinelas. Napatingin si Elena kay Veronica at lalong umiyak. Veronica, umiiyak na sagot ni Elena. What happened? May nangbuli ba sa'yo? Galit na tanong ni Veronica. Natuwa naman si Elena na sa kabila ng lahat ay sa kaaway pa talaga niya noon siya makakahanap ng comfort at pagdamay. Destiny is playing her fate. Napakasaklap ng ginawa nito. But she will not surrender. She will fight for her love. Si Liam may dinalang babae, malungkot na sagot ni Elena. Ano, akala ko matibay siya at hindi magpapadala sa tukso. Nasaan ang babae niya nang maturuan natin ng leksyon? Galit na sigaw ni Veronica. Huwag na, Veronica. May duda ako na kagagawan ito ni Mama pero ayaw naman umamin ni Liam, tanggi ni Elena na tumahan sa pag-iyak. Pwede bang makitira muna sa inyo? Pakiusap ni Elena. Oo naman. Welcome ka doon, Elena. Yun lang ay hindi na mansion ang bahay ko, pagbibiro ni Veronica. Okay lang, basta ba magka-peace of mind lang ako ng pansamantala, nakangiting sagot ni Elena. Okay, fair na. Tiyak na magugustuhan mo sa plantation, sisi. Kahit na syudad tayo ay ginawa ito ni Daddy na parang nasa probinsya ang theme. Madaming kahoy sa paligid at syempre, mga saging. Hahaha, tawa ni Veronica. Napatawa na rin si Elena. Nagpapasalamat si Elena na naibsan kahit konti ang bigat ng kanyang dibdib. Naging masayahin na lang si Veronica mula nang maghirap siya kaysa dibdibin niya ng husto. Baka pumangit na talaga siya at tanggapin ang skincare ni Evelyn. Zamora Plantation. Namangha si Elena nang makita ang plantasyon ng mga saging. Tama nga ang sinabi ni Veronica. Napakaganda ng lugar na para kang nasa kabukiran at malamig ang simoy ng hangin dahil sa mga puno at presko pa. Ano sisi, di ba nakakagaan ng loob? Presko at tahimik dito, buti naman at may kasama na ako. Kumain ka na ba? Tanong ni Veronica. At doon lang naalala ni Elena na gutom na pala siya. Kinain ng babaeng maarte ang steak na niluto niya. Hindi pa at nagugutom na ako, nahihiyang sagot ni Elena. Sakto. Hindi pa ako kumakain dahil gumala ang lola mo. But don't worry, habang nandito ka sisi ay hindi ako gagala, pangako ni Veronica. Sigurado ka ba, Veronica? Baka nakakaistorbo ako sayo, tanong ni Elena. Hindi, no. Kaya nga ako umaalis tuwing gabi dahil boring, sagot ni Veronica. Salamat, Veronica, nakangiting nagpasalamat si Elena. Wait ka lang sisi, pero itlog at daing lang ang available na ulam. Okay lang ba sayo? Alang-inang tanong ni Veronica. Habang si Elena naman ay labis na nagtaka. Kailanman ay hindi kumakain si Veronica ng daing. Okay lang naman ako, Veronica, kahit anong kainin ko. Pero ikaw, di ba ayaw mo ang daing? Curious na tanong ni Elena. Napatawa na lang si Veronica. Totoo naman dahil mabaho sa kanyang pang-amoy kaya ayaw talaga niya sa daing. Pero ewan kung bakit ngayon ay gustong-gusto niya itong kainin. Siguro ay dahil mahirap na ako, Elena. Kaya, na-appreciate ko na ang mga simpleng pagkain, sagot ni Veronica na napabuntong hininga ng malalim. May konti pa akong pera, Veronica.
Ibibigay ko sa'yo bukas pag naka-withdraw na ako. Hindi pa nagigising si Daddy at lumalaki na ang bayarin nito sa ospital, sabi ni Elena. No, Elena, alam kong gipit ka rin ngayon dahil sa nanay mong bruha. Nakairap na sagot ni Veronica pero binawi rin kaagad ang sinabi. Ay sorry, Elena, hindi pa rin nawawala ang galit ko sa mama mo. Pasensya na, paumanhin ni Veronica. Malungkot na napangiti si Elena. Hindi niya masisisi si Veronica dahil siya mismo ay galit din sa kanyang mama. Okay lang, Veronica. Ipinagdarasal ko palagi na sana ay bumalik na ang mabait kong mama, naiiyak si Elena pero pinipigilan niya. Ayaw niya nang umiyak dahil sa kalupitan ni Evelyn. Sana nga, Elena, pero tama na ang drama at magluto na tayo. Masaya silang pumasok sa loob ng bahay ni Veronica. Maliit lang ito at sakto lang talaga sa isa o dalawang tao. Matapos nilang kumain ay nagyaya ng inuman si Veronica. Pinagbigyan naman ito ni Elena kahit hindi siya sanay sa inuman. Ngayon lang niya mararanasan ang maglasing. Cheers para sa mga pusong sawi. Sigaw ni Veronica. Napailing na lang si Elena at tinanggap ang cheers ni Veronica. Tumatawa siya pero ang puso niya ay talagang sawi. Kahit nalasing si Elena ay nakatulog pa rin siyang may luha sa mga mata. Hindi napawi ng alak ang sakit na kanyang nadarama. Kinabukasan ay nagising siya sa ingay sa labas. Ang ingay ni Veronica at parang may kaaway ito. Mabilis na bumangon si Elena upang alamin. Nabuhay at nadagdagan lang ang galit niya para sa kanyang mama nang makita ito. Wala rito si Elena, bruha. Umalis ka na. Pagtataboy ni Veronica pero nakita na siya ni Evelyn. Bakit nandito ka, Elena? Galit na tanong nito. Anong bakit? May masama ba na nandito ako? Ganting tanong ni Elena. Kahit na iniwanan ka na ng asawa mo ay ayaw mo talagang bumalik sa akin. Galit na sigaw ni Evelyn. Tama nga ang hinala ko na may kinalaman ka kung bakit biglang nagbago si William. Ano ang ginawa mo? Nag-aakusang tanong ni Elena. Wala akong ginawa, at huwag mo akong sisihin kung iniwan ka ng asawa mo. Sagot ni Evelyn. Nagsasawa na si Elena sa pagkakontrabida ng mama niya. Hindi ka pa ba napapagod? Matamlay na tanong ni Elena. Dahil ako ay pagod na sa panghihimasok mo sa buhay ko. Give me peace and leave me alone. Pagtataboy ni Elena. Hindi na rin niya kilala ang sarili niya kung bakit ganito na lang siya kung makasagot sa mama niya. Pero pagod na siya sa pagiging kontrabida nito. Kahit masakit para kay Evelyn ang mga narinig mula sa anak ay hindi siya nagpatinag. Ako ang nanay mo at hindi kita titigilan hanggat hindi ka bumabalik sa akin. Galit na sigaw ni Evelyn. Kung hindi ka sana kontrabida ay malamang na umuwi si Elena sa'yo. Singit ni Veronica. Shut up, you will pay for this. Pagbabanta ni Evelyn kay Veronica. Tama na, wala ka nang ginawa kundi pahirapan kaming lahat. Gusto mo bang magpakamatay lahat kami para matahimik ka na? Napupuno na si Elena at kailangan niyang gisingin ang mama niya sa pagiging masama nito. Napaatras si Evelyn nang marinig mula mismo sa bibig ng anak ang salitang magpakamatay. Biglang nanginig ang kanyang buong katawan at kinabahan siya ng malala. Don't say that, nahintakutang sigaw ni Evelyn. You leave me no choice. Ginigipit mo talaga ang mga taong mahal ko at malapit sa akin. Ginigipit mo ako, at ang rason mo, para maghayganti lang. Hindi ka pa ba kontento sa mga ginawa mo? Naiiyak na tanong ni Elena. Tigilan mo na ako dahil hinding-hindi ako makikipaghiwalay kay William. Ipaglalaban ko siya, matapang na sigaw ni Elena. Ikaw ang tumigil, Elena, dahil hindi ka mananalo against me. Don't threaten me with your life again. Seryosong sabi ni Evelyn. Then we will not stop until may mamatay sa ating dalawa. Is that what you want? Malungkot na tanong ni Elena. I just told you na huwag mo akong pinagbabantaan. Napasigaw ng malakas si Evelyn. Baliw ka na nga talaga. Naiinis na sigaw ni Veronica. Let's go, Elena. Hindi ka mananalo sa baliw mong ina. Hayaan mo siyang tumalak ng tumalak dyan. Hinayla ni Veronica si Elena papunta sa plantasyon ng mga saging. Hindi pa ako tapos. Bumalik ka sa mga laksamana, Elena, kung gusto mong maayos ang lahat. Sigaw ni Evelyn. Nang makalayo na sila ay napatigil si Elena sa paglalakad at hindi niya napigilan ang mapahagulgol ng iyak. Veronica, umiiyak na sabi ni Elena. Niyakap naman siya ni Veronica upang aluan.
Iiyak mo lang, Elena. Iiyak mo lang ang lahat ng sama ng loob mo para gumaan naman ang iyong pakiramdam, sagot ni Veronica habang hinahagod ang kanyang likuran. Gusto kong ipaglaban si Liam, Veronica. Selfish ba ako? Tanong ni Elena. Kung babalik siya sa mga laksamana ay magiging normal ang lahat, kasali na si Veronica. Pero hindi niya gustong sukuan si William at ipaglalaban niya ito hanggang sa dulo. No, gawin mo ang gusto mong gawin, Elena. Ipaglaban mo si William. Nandito lang ako, suporta ni Veronica. I'm sorry, Veronica. And thank you, si Elena na patuloy pa rin sa pag-iyak. Iiyak mo lang lahat, Elena, ang tanging nasagot ni Veronica. Kung ang dating Veronica ang kaharap ngayon ni Elena ay syempre ang maipapayo niya ay bumalik ito sa mga laksamana upang bumalik din siya sa buhay mayaman. Pero nagbago na siya, kung saan masaya si Elena ay susuportahan niya, dahil ngayon lang niya napagtanto na masarap pala ang may kapatid. Bago gawin ni Elena ang kanyang misyon ay dumalaw sila ni Veronica sa kanilang daddy upang mabayaran na rin ang bills nito sa darating na buwan. Ngunit laking gulat nila nang may nagbayad na good for 1-year medication nito, at anonymous ang payer. OMG! Sino kaya nagbayad, Elena? Nagtaka si Veronica. Hindi ko alam, Veronica, naguguluhang sagot ni Elena. May duda siya na si Liam. Dahil imposible naman na ang mama niyang si Evelyn ang nagbayad ng bills ng kanyang daddy. Wala na siyang ibang maisip. Wala siyang kilalang mayayaman kundi ang dalawa lang. Liam, bulong ni Elena. Narinig naman iyon ni Veronica. Hay naku, ganyan pala ang ma-in-love, Elena. Parang ayaw kong maka-experience niyan. Sakit sa ulo, sisi. Nakasimangot na sabi ni Veronica. Nagtaka naman si Elena. Bakit, Veronica? Hindi ka ba na-in-love kay Dylan? Tanong niya. Napaisip si Veronica. Na-in-love ba talaga siya kay Dylan? Hindi niya alam. Pero pumirma na siya sa annulment. Bigla rin siyang nalungkot nang maalala kung paano niya inagaw si Dylan kay Elena. Elena, I'm sorry, naiiyak na paumanhin ni Veronica. Mas lalo lang nagtaka si Elena. Bakit ka nag-so sorry? Tanong niya. Sa pag-agaw ko kay Dylan. Bunga lang talaga iyon ng kamalditahan ko. At hindi ako in love kay Dylan. Nakapirma na ako ng annulment, Elena. Binigay ko na sa kanya ang kalayaang hinahangad niya, paliwanag ni Veronica. Nalungkot naman si Elena para kay Veronica. Ipinagdarasal niya na sana ay makatagpo ito ng lalaking mamahalin siya ng totoo. You don't have to be sorry, Veronica. I'm thankful na nangyari ang lahat ng yun, nakangiting sabi ni Elena. Ano, masaya ka talaga, Elena ha? Ikaw na ang inagawan, ikaw pa ang masaya. Bakit, sisi? Maasim ang mukha na tanong ni Veronica. Napatawa si Elena sa reaksyon nito. Masaya nga ako, Veronica, dahil nakilala ko si Liam, nagniningning ang mga mata niyang sagot. Hay naku, that love thingy na naman. Maka-deliver na nga, kita na lang tayo sa bahay, sisi, palem ni Veronica. Teka, Veronica, tulungan na muna kita, pahabol ni Elena. Nakasakay na si Veronica sa lumang van na nabili niya ng mura. Wala na siyang Ferrari dahil naibenta na ang mga kotse nito. I'm okay, Elena. Go and fight for your love. Good luck. Nakangiting sagot ni Veronica at iniwan na si Elena. Today is the biggest challenge of her life. She will try to win back William's heart if ever na naaga nga ito ng babaeng maarte. Ang una niyang gagawin ay ipagluto si Liam ng seafood, para maalala nito kung gaano siya kamahal noon. Dahil wala pa siyang budget na bumili sa mga mamahaling restaurant, sa talipapa siya nagpunta. Dinala siya ni Veronica dito dahil mura ang mga panindang isda at seafoods. Masaya, excited, at kinakabahan si Elena sa kanyang gagawin, but she's determined to chase her husband. Hahabulin niya ito hanggang sa dulo at hindi susukwan. Nakarating na siya sa bahay nila ni William. Ang mga damit niya ay hindi pa niya nakukuha. Kay Veronica muna ang kanyang isinuot. Hindi niya kayang kunin ang mga damit at tuluyang umalis dahil may pag-asa pa siya. Dahil may susi siya ng gate at bahay, binuksan niya ito at tuloy-tuloy na pumasok sa loob. Dahan-dahan siyang nagbukas ng pinto, at laking pasasalamat niya dahil walang tao. Makakapagluto siya ng walang asungot. Hindi niya alam kung uuwi ba si William o hindi. Basta handa na ang lahat, nakapagluto na siya kung sakaling umuwi ito at magutom.
Actually, suntok sa buwan ang pagpunta niya dahil hindi niya alam kung nasaan si William ngayon. Pero pumanig ang swerte kay Elena dahil dumating si William, ngunit kasama pa rin ito ang marteng babae na si Enelive. Binuksan ni Elena ang pintuan ng sala at doon ay nakangiting nag-aabang kay William. Wala siyang pakialam sa babae nito. She will get her husband back. Nagulat ang dalawa nang makita si Elena na nakangiting nag-aabang sa kanila. Elena, what are you doing here? Tanong ni William. Liam, nakapagluto na ako. Kumain na tayo, masayang sagot ni Elena. Napangiti naman si Enelive habang napapailing. What? Get out of here. Mabilis namang nagbago ang ugali ni William at itinaboy si Elena. Pero hindi nagpatinag si Elena at hindi pinakinggan si William. Halika na, baka lumamig yung pagkain, hikayat ni Elena habang hinayla si William. Hindi ito nakagalaw. Pinaupo niya ito sa lamesa. Sinadya ni Elena na dalawa lang ang upuan, ayaw niyang kumain si Enelive sa niluto niya para kay Liam. Ayan, kumain ka na Liam. Ako ang nagluto niyan, nakangiting sabi ni Elena. Wow, dalawa lang talaga ang upuan, singit ni Enelive. Hindi siya pinansin ni Elena at nilagyan ng pagkain ang plato ni William. Bilib din naman ako sa kapal ng mukha mong babae ka. Sigaw ni Enelive. Here, fresco pa yan Liam. Tiyak na masarap yan, tuloy lang si Elena. Kapal, nakangising sabi ni Enelive. May pakuan din, Liam, baliwala lang ni Elena sa pambabara ni Enelive. Stop it, Elena, saway ni William. May fresh mango juice din ako. Wait, tatayo na sana si Elena nang biglang sumigaw si William. Stop fooling around, malakas na sigaw ni William. Bumalik si Elena sa upuan at hinarap ang galit na titig ni William. I'm not fooling around, seryosong sagot ni Elena. Nabigla si William sa determinasyong nakita niya sa mga mata ni Elena. Biglang lumundag ang puso niya pero pinigilan niya, kailangan niyang pigilan. Well, it's a good thing na nandito ka. Our annulment paper is ready. Pirma mo na lang ang kulang, sabi ni William at tumayo. May kinuha ito sa kanilang kwarto at inilagay sa harapan ni Elena ang annulment paper. Gustong umiyak ni Elena dahil desidido na talaga si William na makipaghiwalay. Pero hindi ito ang magpapasuko sa kanya. Finally, sige na, pirmahan mo na yan at umalis ka na sa buhay namin. Utos ni Enelive. Napangisi si Elena. Talaga lang ha, nang uuyam na tanong niya. Talagang talaga, excited na akong makasal kay babe. Sagot ni Enelive. Ah, sabi ni Elena at biglang pinunit ang annulment paper. Oops, sorry, nakangising sabi ni Elena. Stupid, sigaw ni Enelive. Witch, ganting sigaw ni Elena. Muntik nang matawa si William. Buti na lang at napigilan niya. Hindi niya lubos akalain na mag-i-effort si Elena ng ganito, at ipaglalaban siya hanggang sa dulo. Umalis ka na, Elena, at huwag nang babalik pa rito. Unless you sign our annulment paper, seryosong sabi ni William. Walang aalis, Liam. Hindi ako aalis hanggat hindi mo binabawi ang lahat ng sinabi mo, determinado ang tinig ni Elena. Talagang makapal kang babae ka. Nasaan na ba yung mga basura mong damit? Sigaw ni Enelive at kinuha ang luggage ni Elena. Inimpake na ito ni William noon at ibinato kay Elena. Magpapatalo ba si Elena? Siyempre hindi. Tumayo siya at muling ibinalik sa kanilang kwarto ang kanyang luggage bag. Nahadyap ng kanyang mata ang malita ni Enelive, at kinuha niya ito. Ikaw ang dapat na umalis sa pamamahay na ito, witch. Sabi ni Elena at hinayla palabas ang malita ni Enelive. Hey, saan mo dadalhin ang malita ko? Sigaw ni Enelive at hinabol si Elena. Napabuntong hininga si William, kahit siya ay hindi na alam kung ano ang pinaggagawa ng dalawang babae. Diyan ka na babagay. Ihinigas ni Elena ang malita nito sa may garden. What the? My precious luggage. Sigaw ni Enelive. Gusto mo talaga ng away, ha? Maghintay ka dyan. At dali-daling pumasok sa bahay si Enelive upang kunin ang malita ni Elena. Hindi niya napansin na mabilis ding nakasunod si Elena. Put down my luggage kung ayaw mong itapon ang malita mo sa labas at masagasaan ng sasakyan. Pagbabanta ni Elena. Hindi nakagalaw si Enelive. Ayaw niyang masagasaan ang malita niya. Molditang babae, bulong nito. Tama na, Elena, stop playing and get out. Huwag na huwag ka nang babalik dito.
Singit ni William. Sorry ka na lang, Liam, dahil hindi ako susuko. Akin ka lang. Ako lang ang asawa mo, at hindi ko hahayaan na mapunta ka sa marteng babae na ito. Galit na sigaw ni Elena habang hinablot ang kanyang luggage mula sa kamay ni Enelive. Ouch! Sumusobra ka na talagang babae ka. I will sue you. And excuse me, I have a name at mas maganda pa ito sa puwet mo. I'm Enelive, at hindi marteng babae. Pakilala ni Enelive. Natawa si Elena sa pangalan nito. Pero sinasadya lang niyang galitin si Enelive. Bagay na bagay nga ang pangalan mo, sabon sa puwet. Nakangising sabi ni Elena. What the? Galit na ako, babe. Sigaw ni Enelive. I told you to stop, Elena. Or should I drag you outside? Tanong ni William. Kaya mo, hamon ni Elena. You can't throw me away in your life that easy, Liam. I will stick na parang linta. Hinding-hindi kita isusuko. Muntik nang pumiyok si Elena kaya dali-dali siyang pumasok sa kwarto para magpanggap na inaayos ang luggage. Pinipigilan niyang tumulo ang kanyang luha. Lalaban siya, iyon ang kanyang pampalubag loob. Lumabas siya ng kwarto ng kalmado na. Aalis na ako, pero hindi ako mawawala sa buhay mo, Liam. I will stick till the end. Kainin mo yan ha, niluto ko talaga yan para sayo. Huwag mong ipaubos sa witch. Nang inis pa si Elena bago tuluyang umalis. Habang naglalakad ay hindi na naman niya napigilan ng mapaiyak. Miss na niya ang asawa, pero nasa piling na ito ng iba. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito kakayanin. Natatakot siyang isang araw ay bigla na lang siyang sumuko. No, Elena, lalaban tayo, bulong niya sa sarili.